Yes mga ga, wow talaga yung sarap nito kasi creamy siya at nilagyan natin ng cheese at ginawa talaga natin itong special. Masarap pang pare sa kape, pwedeng pang merienda at pwede talaga natin itong pagkakitaan. At huwag na nating patagalin yan at simulan na natin. First mga ga ay gagawa muna tayo ng ating crust dough. 2 cups ng all-purpose flour at 1/2 teaspoon ng iodized salt. At para maging masarap na masarap talaga kahit sa dough ay naglagay po tayo ng 1/2 cup na fresh milk. Pwedeng evaporated milk. At kung ayaw nyo naman ng gatas, ay pwede naman dito yung tubig. At para walang kunat, na malambot lang kagatin yung ating pabalat, ay maglagay tayo dito ng 3/4 cup ng shortening. Mga ga, pwede naman kayo ditong gumamit ng margarine or di kaya pure na butter. Pwede ding butter compound. At masahin lang po natin yan para mag-well combine lang po yung ating harina at saka yung ating shortening. At hindi natin ito kailangan ng masahin mga ga ng todo. Basta mag-well combine lang po yung ating mga ingredients. Mga 1 minute na pagmasa ay okay na ho yan. Balutin lang muna natin ito ng plastic at i-rest muna natin ito ng 15 minutes para po sa pagpalapad natin dito ay malambot na siya para hindi po siya magbitak-bitak. After 20 minutes ay palaparin ko na yung aking dough at hatiin ko lang yung aking dough at siyempre mas malaki yung pang ilalim po natin ng ating pabalat at yung pang takip po natin na pabalat ay medyo maliit lang. At kailangan lang po talaga natin dito na magdas ng harina mga ga ha para iwas dikit po sa ating misa at para hindi din dumikit pag nagbarilya po tayo. At ang lapad ng ating crust dough ay tansyahin lang po talaga natin kung anong lapad din ng ating holmahan. Dito gumamit lang po ako ng 25 cm ng cake round pan at nilagyan ko yan ng margarine or shortening at saka nilagyan ko pa din ng harina para po iwas dikit po talaga at para pa nag-unmold po tayo ay makukuha lang agad. At pagkatapos nito mga ga, yung pangtakip po natin na pabalat ay palaparin na din natin. At shout out muna tayo kay Ma'am Menchi Bansuila from Holy Land at kay Ma'am Emeline Dalahay Agor from Sambu Sur. At dito din sa aking kababayan, shout out kay Ma'am Ruda Abilia from Talisay City, Negros Occidental. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga followers at viewers ko. Thank you. At mga ga, itong pangtakip po natin na pabalat ay ito'y optional lang ha. Nilagyan ko po lang yan ng design. Ayan po. Kung gusto kayo niyan, sa Shopee lang po yan mabili. Para may konting design lang po yung ibabaw po ng ating buko pie. At pwede naman na butas-butasan na lang natin yung ating pabalat na ito gamit ang tinidor. At ito mga ga, itabi lang natin muna. Magdas na po tayo dito ng harina para hindi lang dumikit mamaya. At ito ay isit aside lang talaga natin. Balutin lang po natin ng plastic. At dito ay magluto na po tayo ng ating palaman. So dito, 1 cup ng first milk. Pwede talaga yung evaporated milk at 3/4 cup na cornstarch. At dito, yung tubig ng buko ay ito po yung ilagay natin. 1 cup po yung kailangan natin dito at 1 cup ng condensed milk. Yes mga ga, hindi po tayo dito maglagay ng asukal ha. At maglagay po tayo dito ng kaunti lang po talaga ng iodized salt at yung vanilla extract. Ako mga ga, hindi na po ako dito naglagay ng asukal ha. Depende na ho yan sa inyo kasi yung 1 cup na condensed milk na nilagay ko ay tamang-tama na po ho yung tamis. At lagay po natin dito yung 2 cups po natin na buko milk or 330 grams po ito. Yan, pinaghalo-halo ko na yan lahat at pagkatapos ay lutuin po natin ito sa katamtaman lang na apoy at continue lang po yung paghalo po natin dito hanggang sa ito'y kumulo, hanggang sa ito'y lumapot. At nang lumapot na mga ga, ayan po, ay pwede na po natin i-transfer doon po sa ating molder na may pabalat. At ganito lang siya kalapot mga ga. Ayan, ang bango po. Parang pwede nang kainin. Ang bango talaga. At yung ating pabalat ay lalagyan lang po natin or badyahan lang po natin ng evaporated milk para mawala lang po yung hulo harina at nang dumikit din dito yung ating palaman. At syempre, request po ito na lagyan daw ng cheese pero dito po ako mga ga maglagay ng grated cheese po natin ha. Dito lang po sa ibabaw. At ang gamit ko lang po dito na cheese ay yung ordinary lang po. Pwede naman kayong gumamit dito ng quick melt. Ako yung ordinary cheese lang. Okay lang naman. Sarap naman din. At ito ay banyahan din natin ng evaporated milk para mawala din yung hulo harina at nang dumikit din dito yung yung cheese para hindi magkalahiwalay. At mga ga, pwede na po natin itong isa lang agad ha sa may preheated oven na 180 degrees Celsius for 15 to 20 minutes. Dito sa ating video ngayon mga ga, itong ating pinakita ko po sa inyo ay niluto ko po ito sa aking oven ha. At para sa walang oven na gustong magsubok nito na gawin po ito ay ipapakita ko sa inyo yung paraan sa pagluto po natin dito sa kawali. At binanyahan ko lang yan ng evaporated milk para hindi maputla yung outcome. At
nilagyan ko po ito ng sesame seeds. Ito'y optional lang naman. Pwede namang hindi na kayo maglagay ng sesame seeds. At ito na mga palangga, para po sa walang oven, sana po ay maintindihan po ninyo ito. Ito ay naglagay lang po ako ng buhangin at nilagyan ko lang po yan ng nagamit ko na po na parchment paper. At lutuin lang po ninyo ito sa katamtamang apoy. At para madali pong mag-golden brown po yung ibabaw, ay takpan po natin yan na hindi lang po aabot sa ating krasa. At lagyan po natin yung ibabaw ng takip ng baga po yung tawag dito sa amin, or yung apoy. At kailangan ay kaunti lang po talaga na apoy yung nasa ibabaw para po maging balance lang po yung luto niya sa ilalim at saka sa ibabaw. Kasi madali lang naman itong lutuin mga gae. Crush lang naman yung ating importante na lulutuin dito kasi luto na po yung ating palaman. Maluluto pa rin ito kasi init lang naman yung kailangan natin dito. At kailangan lang po talaga na tingnan po ninyo baka nasunog na po yung ibabaw ng inyong pie. Mga ga, sample ko lang po ito ha kung lulutuin po ninyo dito sa kawali ha. Kasi yung ating video ngayon ay doon ko po niluluto sa ating oven kasi ay hindi po ako dito pwedeng magluto kasi hindi po ito pwede maiwan eh. May lalakarin po ako. Yung ating oven ay pwede lang talaga nating maiwan. Iset lang po yung time. At yung aking paapoy dyan ay hindi ko yan tinuloy ha kasi kinuha ko na dyan yung ating pie kasi doon ko po niluluto sa aking oven. Kasi sample lang to eh. At ito na mga ga, yung ating creamy buko pie ay simpre doon po natin ito niluluto sa ating oven ha. At pag malamig na ay pwede na po natin itong hiwain. At kahit malamig na mga ga ay pwede pa rin natin itong pahira ng condensed milk para maging makintab po talaga at nang maganda din tingnan. Ayan na po. At sana'y nagustuhan po ninyo yung video natin for today. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye.